DXDR 981 sa Dipolog numero 1. Tatak RMN. Tatak alas 6 sa iyong kabuntagon. Sa gihapon, mga tinahod nga tigpaminaw, mga ginikanan, mga kasama, avid listeners of this program, ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko niya usab sa kahanginan. Of course, din higapon sa RMN Dipolog, DXDR 981 AM, usab naka-simulcast sa 94.1 FM. Sanglit naka-online internet naman ni atong istasyon. Buri pasabot nga makita ug madungog usab sa website sa RMN Dipolog, ang rmndipolog.weebly.com. Lain usab nga adlaw sa Ginoo. Pizza 8 sa bulan sa Nobyembre tuig 2015. Pipila na lang pud ka adlaw, no, bago pagali nato gisaulog ang adlaw sa mga santos ug adlaw sa mga kalag. Ato na usab, no, paabuton pila na lang ka adlaw ato na usab sa ulugon ang adlaw sa pagkatao sa atong manunubos, atong Ginoong Jesucristo. Kay at ang iusab, no, kung ato na usab hisgutan kanang Christmas, kay dili pud tiaw ang mga igsuon nato nga wala muduyog og Christmas pagsaulog og Pasko. Daghan pong mga hinungdan mao nga kinahanglan usab ato ng hisgutan. Pero sa karon nakasaad ko si Miyagi nga atong ipadayon o atong hisgutan tong may tungod sa purgatorio o medyo una nato ning pang naghangyo nato pod. Dili lang nato pod tas untong may tungod sa purgatorio kay murag nakahinumdum ko na hisgutan naman ako pod ang uban before dili sa miaging Domingo kundi sa miagi pagyud, no. Hisgutan ako to although dili to siya detalye apan ato lang to sumpayan karon. Pero unahon nato ning bag-ong listener gyud nag-text ato may mong kamong sige na tigpaminaw kay ingon mong uy ibalik mo na nimo Veritas. Okay, pasilo ako, no, pero alang niya itong nag-text na itong bagong listener ato siyang kuhan kanang tagaan og panahon usab kay kinahanglan man, no. Kini nga itong pagtuo man ni alang sa tanan. So kung naay kinahanglan dayon unahon na to, no. May man mong mga karaan ng listeners kay daghan na magyud mong nahibaw-an sa atong tulumanon. Mao na nga atong sublion ni gamay di lang nato pud kaayo siguro parehasyon gyud sa nanghaging tulumanon nato nga very tag-as jud kaayo, no. Tagalan nato og a sort of kanabang background aning iyang gusto makatunan sa atong tinuoang Katoliko. Kumon kay ni siya sa atong pagtuong Katoliko nga kumon po kaayo kumon po kaayo sa atong mga igsuong nahimulag, no. Kini bang mahitungod sa ganong kinahanglan bagyod sa tinuoang Katoliko nga naagyoy ipakita ba nga ignon ta lang dagway o kanang gitawag na tug visible signs kanang makita bagyod kay murag konflikto matud pa niya, murag konflikto kuno sa sugo pod sa Dios nga naa sa Biblia. Kanang ang iyang gitumbok kining sa Exodo kapitulo 20 bersikulo 4. Okay, bersikulo 4 ngadto sa 5. Kay kamo kunong Katoliko matud pa niya kinahanglan pa magyud nga pananglit mga santos ninyo. Buhatan pagyud og larawan, buhatan pagyud og ribulto. Kinahanglan pa pud na dili ba kuno na mo against musupak sa mando sa Ginoo diya sa Exodo 20 bersikulo 4 ngadto 5 nga nag-ingon siya. Iyaw kamo paghimo og bisan unsang larawan, ribulto. Bisan unsang dagway.
Sa man inyong makita diri sa yuta o sa taas man sa langit, bisag unsay inyong makita, ayaw gyud na ninyo gam-i og larawan. o imahin. Unya pagkaklaro kayo ana. Kamo mga Katoliko, imbes mo tuman mo ana kay nagtudlo man mo mahitungod sa Dios, mahitungod sa Biblia, nya lantaran man na klaro man kayo na nga inyo man ang gisupak. Oo. O mo na no, alang ni adtong mga karaan ng listeners kay bulo naman mo. Pero alang ni adtong bago na itong mga listeners atong kung ano ni hisgutan ni gamay, no? Okay. Well, ang tinuod mao ni kitang mga Katoliko kaming mga Katoliko actually wala gyud nato gyud supaka kanang mando sa Dios diha sa Biblia. Ang naka-problema man gud nato ani o ang nakapabahin-bahin man gud nato ani kining pagsabot. Kining pagsabot ba, kining pag-interpret. Okay, kung dili gani man nagsama atong interpretation, posible ay di kay posible mao gyud ang mahitabo, magsumpaki gyud na, di gyud na magkadimao. Di gyud na magkahiusa. Well, sa Katoliko god gibawal na o gidiscourage sa anang private interpretation kanang kinaugalingon nga pagsabot. Dapat kanang gitawag nato og authoritative interpretation. Now, unsa man ang kinaugalingon o private interpretation? Kana bang mo basa kag Biblia din ikaw ra diyan ugon sa imong nasabtan moingon din kag mao na ni husto. Unya mo lahi man sa simbahan, o simbahan Katoliko, moingon na din kag nasayop gyud ang simbahan. Ako mo'y correct. O naapoy lain ingunahan na gihapon. Unya kay ang lain mo basa lahi pud iya dili pud pareha sa imo, so maglahi na pud mo. Mao na nga ni daghaning relihiyon. Di ba wala mo ka matikod ana? Kung ang bali ana kining gitawag natog authoritative interpretation. Unsa man ang authoritative interpretation? Well, kung tanahon ko nato ang Biblia, ang Dios magpili man siya mga tao nga mao'y iyang tahasan sa pagpanudlo. Dili man kay bisan kinsa lang ikaw diha makita kag basahon dayon mo interpret ka, mo sabot ka din, mo claim na din ka nga ako gisugo ko sa Ginoo nga magsasangyaw ko. Dili man yun ana kay bisan panahon sa daang testamento magpili man gyud siya tao nga iyang i-authorize nga mao'y mo dumala diha sa pagpakailap sa o pagsabwag sa pulong niya, pulong sa Dios. Dili man kay bisan kinsa panahon bitaw ni Moises. Ina naman. Dili man kay bisang kinsang Israelitas iyang gipili. Si Moises gyud mo iyang gipili nga ikaw mo. Nga kinahanglan ang mga Israelitas maminaw nimo kay ikaw mo akong gipili. Gi-authorize nga mangulo. Ingon ana, then dito din ta mo salig. Dili ta magsalig sa tungkol galingon kay magsalig atas tungkol galingong pagsabot, mabahin gyud ta ana. Mabahin gyud ta ana. Dayon kung mudagan na diri sa Bagong Testamento kay wala naman tong daan na naman tas Bagong Testamento. Well, ato ding tanawon og sa wala pa mukayab si Kristo sa langit, kinsa man ang iyang gipili. Nga mo iyang tahasan sa pagtrabaho siyang trabaho, unsa man iyang trabaho, kanang pagka chief shepherd, labawng magbalanday. Kay naman diya sa Juan kapitulo 10 bersikulo 16 nga naapa kunoy wala masakop sa panon nga iyang gipundar, iyang gitukod katubang iyang simbahan o iglesia. Napay wala masakop. Iyang gipasabot nga sangyawan gihapon to sila, sugo niya iyang mga tinun-an para ining kadungog mo pasakop, mo apil. Mo apil. Dayon ingon siya nga aron usa na lamang kapanon ubos sa usa ka magbalantay, no? Usa ka panon na dili daghan. Narabay manudlo og okay ra kunong daghan ang panon. Okay ra kuno. Nya magtudlo og lain-lain. Dili. Okay, si Pablo nag-ingon nga kining panon nga usa ra ni ang pagtuo ani, but pasabot usa ra ang tinuhuan ani. Usa ang Ginoo ani, usa ang giilang nga Dios ani. Nya usa ra pud ang bunyag ani, dili lain-lain, dili daghan. So,
mao na ang iyang gitudlo. Usa ka panon, daingon siya, ubos sa usa ka magbalantay. Unsa man ang magbalantay mo? Dagan ka si Jeremias 35 ba na 24 kung ako malimot. Kanang magbalantay pango, leader o visible head, makita nga pango. O mo na ang magbalantay, usara ko na'y pango, usara ko no ang magbalantay. Og mo ni mo sunod ani kay magbalantay gud ang simbahan gud ina ni maguna nga kita mga sakop giisip ta nga mga karnero. Nya kining karnero pod nabain sa duha, nati og karnero na gyud. Kay na naman na sa pagtuo kung sa karnero na ay nati meaning bata pa. Then karnero katong dako na gyud. Sa katawhan pod sa Dios inana pod nabain sa duha. Mga karnero og katang nati bit pasabot na ay hamtong sa pagtuo na apoy bata pa sa pagtuo. Way na. Dayon ang mo dumala ani manguo ani siyempre ang magbalantay. O kinsa man ang gitumbog ana si Kristo ra pod mismo kay siya man ang magbalantay nga tinuod gyud. Pero wala iyang hunahuna nga patay inig saka na kus langit. Mawad anag makita nga pangulo ang akong katawhan diri siyuta. Dili na pwede nga mo saka lang ko dili ko mupili og tao nga himuon akong representative nako o baykar. Sa termino pas Katoliko, baykar. Representative kinahanglan mo pili gyud ko og musunod o mangulo. Nga aron usara gyud mo bantay but pasabot usara gyud mangulo kay unsa man day mahitabo kung mudaghan ang magbalantay. Ang mahitabo kung daghang magbalantay din lain-lain unya nag mga pangagpas. Lain-lain unya nag interpretasyon. Siguro jud nga mabahin-bahin gyud akong katawhan. Mo na nga ikaw karog magunahon na karog ang imong style sa pagtuon aning pulong sa Dios kana arang private interpretation palit kag Biblia sa imong nasabtan mo hukom na din ka nga ikaw na insakto. Dili mo na mao. Bisan gani sa atong balaod sa Pilipinas na magyud tay kanang gituhuan natog final arbiter. Katapos ang mutingog nga iyang tingog mo gi final di na gyud na nato supakon. Mahimong mulahi ang imo mulahi pud ang iya pero kinsa may masunod adili ang imo kundili katugyud siya kana bang Supreme Court ba, di ba? Mga abogado na to magdebate kay usahay dili magparehas og reflection pagsabot sa balaod. Mo bitaw na ay debate di sa korte. Mga puros abogado na puro na gatuon sa mga balaod sa etong nasod. Pero nganong magsungi pamanggid sila. Anong magdebate pamanggid sila. Tungon kay lahi og mga interpretasyon o pagdala giun sa nila pag-interpret, no? Dayon og maglahi-lahi na dayon dias korte na to panalitan regional trial court or lower court ingon ana mahimo galing desisyon diha dili mo parehas pod sa Supreme Court. Pero ang sa Supreme Court mao gi final. Ingon ana na mao na nga kahibalo ang Ginoo na nga og dili ko magpili og kanang representative nako, baykar nako. Malibog mga tao kinsay tuhuan ani. Kay di bisag tanaw lang nato og mga apostol pananglit parehaso na to ilang katungdanan. Walay labaw nila, walay chip. Kay ang Katoliko god nagtudlo man nga sa 12 ka apostol na ay labaw nila. Of course sila tanan mga apostol puro sila magbalantay kay gisugo man sila pagpakaon. Og mga pulong sa Ginoo ngadto sa uban. Pero dili pod maayo kung walay mas labaw nila. Kinahanglan nagi mas labaw nila. Kinang gitawag na tug chief. Mas labaw nga apostol o prince of the apostles. O kay balo naman mo kinsay gitumbok sa Katoliko ana si Pedro. Parehas lang na ang ato kong pagtuong Katoliko kanang naa gisundog sa atong Supreme Court. Dili biya mo ingon mo nga ang simbahan mo nangupyaan ng kana galing dagway o kanang sige tawag ana kana galing naa sa Supreme Court. Diba sa Supreme Court naay mga justices. Then sa mga justices naay pinakalabawong justice. Mo na ginigitawag na tug Chief Justice. Kay bolo mo asa na gikan? Asa na gikan? Diha man na gi-pattern o diha man na giawat o kung dili man giawat nagkataon nga nagkaparehas lang kay dili man mahitabo nga ang Katoliko mo nag-awat ana kay wala pa ni atong gobyerno sa Pilipinas ug mga gobyerno sa ubang nasod dugay naman ning Katoliko, di ba? Awahin naman mo magaling na hinungdan nga
Doon na to'y nagpasaka og kaso aning Katoliko. Gisumbong niya, okay, ngano man kuno, bias man kuno kayo gobyerno kay ngano man kunong kining Katoliko, dili man iparehistro sa gobyerno. Kaya ang uban ron magtukod og relihiyon, iparehistro man yun diha sa sek. Naon sa may tubag sa kurte ana. Maulaw ang kurte nga ang Katoliko mo pailalom o iparehistro sa gobyerno sa tao nga hira na tukod. Diba? Ang Katoliko wala pa niya atong gobyerno na ana. Mauwa po unta, dapat gali unta ang gobyerno mo parehistro sa simbahan. Katoliko kay una man ning Katoliko. Pero dili po na mahitabo kay doon na may freedom of religion, wala may dapigan o usa ka religion ang gobyerno, mamunay prinsipyo sa itong balaod, pero dili po na mahitabo. Pero dili gid po na mahitabo, umaot gid po paminahon nga ang Katoliko mo parehistro sa atong gobyerno nga awahi pa sa Katoliko. Di ba? Kining mga tinuhuan rong bago, kinahanglan yun mo parehistro kay awahi naman. Under naman yun siya. Nga naa naman yun, existido naman yun ang atong pangagamhanan nga kining kining Pilipino. So ingon na kini importante no, dalon mo nako sa kining authority, no? Although isgutan na to ning harawan, pero ako good mo explain ko, gusto nako nga kung mahimo sugdan na to sa dapat yun na to sugdan, di lang ta mo ditso din dito kay kung mo ditso ra gud rin tekstos Biblia, dayon dili na to hawanan sa daan ang atong pangunahon na og unsay angay himuon sa natong imo natong basis o pasiuna diha sa atong pangisip. So mo parehas ra man gud gihapon sa uban nga mo'y nahitabo nato ron nga moadto pa ko sa mga magtutudlong Katoliko nga ako pwede man kong mubasa sa Biblia, ako ra. Pwede bitaw kisa may nagpugong ni mana. Pero siguro ang kanang imong pagbasa sa Biblia dili na mo'y mahinungdan nga mabahin-bahin na hinuon ang katawhan sa Dios. Mo man nahitabo atong Martin Luther. Katong kang Martin Luther noon kanang amahan sa Protestantismo, dili po tulon-lon nga kuan gyud niya, kanang sayop gyud niya. O akong ihatag lang po ninyo ha, katong hitabo ni Martin Luther kanang amahan sa Protestantismo, kay balo mo kinsa na si Martin Luther, daghan ninyo nasayod kinsa siya, di ba? Kana si Martin Luther pare na ang Katoliko. O dayon nirebelde kay dili po tulon-lon niya sayop gyud. O naagid po siya punto ato. Sa iyang panahon god, naman god po yung mga pare nga nakita niya nga wala ba magtinarong mga abusado sa pagkapare. Butang talang niya itong higayon na sa iyang panahon dito sa iyang dapit sa Alemanya ba to kung ako malimot sa kung gibasa. Na nakita niya mga abuso diya simbahan. Niya pagkakita niya sa abuso sa simbahan, sige rin siyang atake. Dayon ang nakabikil gud sa iya, sakto ra unta ato iyang batikos sa mga abuso diha sulod simbahan. Pero kay ang iyang nasipyat siya, diha siya nasipyat sa astag mga pagtulunan, iya naman ang giapil. Iya naman giapil. Di naman siya mutahod sa kanang Santo Papa. Gali katong iyang mga argumento atake hastag mga pagtulunan giapil naman niya, di naman siya mutuog purgatorio. Di naman siya mutuog purgatorio. Dayon mao to daghan kay siyang nagsulat siya unsa tong iyang gisulat nga iyang giplaster gito diha nga anay pakita. Dayon gitubag biya to siya nagito papal bulls. Gitubag to siya din iyang gipakita niya wa po niya gibasa gani ang tubag. Ditso lang gyud siya kana bang wa gyud nagpatuyang gyud siya iya mao laing nahimo gyud ang simbahan na tiwala gyud to siya. So bunga po sa iya pong garbo po siguro mo nang na Protestantismo. Unya ang iya bang mga followers, ang iyang mga followers, Jesus kay lahi mo pagsabot. Mo na ang Protestante ron daghan. Di ba ang Protestante ron na Lutheran o katong ni Side Luther. Gani dili gali pud parehas gyud tanan ako manggitun-an ang mga Lutherans ron og katong kang Luther gyud nga original, di man gyud exactly parehas. Kinamay gipang usub pod sa mga followers. Dayon ang iyang mga disciple katong mga Protestante para sama ni Calvin, lahi pod mo nang naalahi po ng Calvinism, lahi po ng Presbyterianism, puros na siya Protestante, lahi-lahi wa man kausa na puros na Bible alone na unsay na substance Biblia, alam mo na dayon na husto.
Uning nadaghan ng tinuhuan. Si Martin Luther murag iyang gihimong final arbiter iyang kaugalingon. Nga dili na namao, nawala na tas passing ana. Okay, sa Supreme Court ang mas labaw ang kanang Chief Justice. Doon na ganay protocol, dili nang kay moingon nang usa ka justice diya nga ang akong interpretation mao gyud tuhuan na, ay dili na. Magtigom pa na sila din ang katapusang musulti Chief Justice gina. O parehas sa tong nahitabo pod sa Council of Jerusalem. Di ba? Unsa man tong nahitabo sa Council of Jerusalem, no? Ang parehas man gyud anang mahitabo diya sa Supreme Court o bisan kanang nas mga korte o ang konkreto gyud nga example Supreme Court o katong Council of Jerusalem. Oh. Di ba sa Supreme Court inana og nay husayon diyang kaso ang gipasang-at. Oh, okay, kay wa mo kontento dito sa hukom sa Regional Trial Court o sa lower court pa. Ipasang-at sa Supreme Court. Kay mo man to'y final arbiter gyud sa atong mga balao diri sa Pilipinas. Dayon ang ilang himon ana sige debate sa pikas-pikas. Dayon minaw na mga justice dia, dayon usa pa na diha kanang ang chief. Pero ang mubungat gyud sa kanang final nga pagpakanaog gyud sukom ang chief justice. Ingon ana po nahitabo sa Council of Jerusalem. Nga nagdebate sila mga lideri sa simbahan kay ngano man ina ni man hitabo sa bag-o pang simbahan ni Kristo na may mga Hudiyo gud nga wala pa gyud kasabot ba sa unsa gyud ang baruganang Kristiyano. Ila pang sagol-sagulan og mga Jewish custom sama ng dili pagkaon ng baboy, istong ula himbis, then kinahanglan patuli pa gyud. Then apa gyud to ilang pagtuo nga basta hintil ka wa kay labot. Unya kay kini mga apostol kay powerful man kay gigiyahan gud sa Ginoo, naagon nila ang gahom sa Ginoo. Di makamilagro gid sila nya powerful kay ini mga apostoles. Manang mga sina tong mga Hudiyo pod sa karaang itong mga pari sa daang tinuhuan kay medyo murang wala man sila epektibo kay ba nya kini mga apostol. Grabe man kay magwali. Epektibo man din na bagay milagro. Di ang mga tao mutuo nila. Muna ang nahitabo dayon. Karon ang mga Hudiyo na-attract sila sa mga apostol, no? Na-attract sila sa mga apostol katong katong tuwa na sa si Kristus langit ni kayab na. So na-attract sa mga apostol, mutuo na sila murag musulod na gyud sila. Musunod sila sa kanang gitawag ito nilagdalan katong gisugdan ni Kristo nga grupo, ang gitawag og iglesia o simbahan. Pero wala pa sila kasabot gyud unsa gyud ang tibok baruganan sa Kristyanismo. Mo nang sagol-sagulan pa nila katong ilang daang nahibaw-an. Nga wala labot ng hintil kay Hudiyo ra gyud. Ilang hapong iapil-apil na. Mao na nga sa mani mo tong nagdebate dito sa Council of Jerusalem kay unsa gyud baruganan nga Kristyanismo. Okay, na may mga Hudiyo nga imbes na Kristiyano na unta pero sagol-sagulan man nila to mga Jewish custom nga wa naman nailabot sa New Covenant teaching ni Jesus Christ. Di ba? Mao to nga sa taas nilang lantugi basahan ko ng buhat 15. Taas nilang lantugi kinsa may katapusang nisulti. Kinsa may katapusan di lang na ko nisgutan og ayog taas kay kung ato ning hisgutan gyud og taas na di na ta makahisgot atong larawan nga gipangutana atong nangutana nato. Okay. So, mao na si Pedro maoy katapusang nitingog. Kay kung baga sa Supreme Court pa na, siya may Chief Justice. Siya may labaw kay siya man gyud tong gipili ni Kristo, no? Nga gitugyanan sa mga yawi sa ginghirian sa langit na sa Mateo 16:19. Iingnan niya si Pedro, si ibabaw na ining bato tukhuron ko nga akong iglesia. Bisan gani ang ganghaan sa impyerno dili makabuntog diini. Ihatag ko kanimo ang mga yawe sa gingharian sa langit. Ang imong idili dinhi sa yuta, idili na ako sa langit. Ang imong itugot. Pagkaklaro anak, gaho mo na sa pagkapangulo. Gaho mo na ni Kristo. Ngayang gipiyal nga to ni Pedro. Di ba? Narabay maingon nga, si Pedro ra bago na veritas mo iyang giingnan ana. Taka lang ka.
No? Basaha diya sa Mateo 18:18 hasta ang ubang mga apostoles iya pong giingnan niyag ang inyong idili diri siyuta idili na ko sa langit. O tinuod na kay ingunahan ni man na kung si Pedro ra po'y magpakaon sa katawhan mangulo nga wala siya kauban maog tasbiya po siya na inikadaghan si membro na unsa man narog siya ra po'y mubantay. Oh, ang kadaghan kaing sakop, maparihas mo na atong panahon ba sa daang kasabutan o nga si Moises gitagaan pud og mga subhead sa Ginoo, to mga judges. O si ba to si katong iyang Aaron ba to katong napuli niya kumalimot. Tagaan siya mga subheads. Mga mo po'y piyalan labin og daghan ng sakop. O mao ni nahitabo pod nga si Pedro gipili siya ni Kristo. Pero kay balo man siya nga mudaghan yun ng sakop, sumaw nang mupili po siya uban nga muuban ni Pedro sa pagpakaon o pagdumala. Pero siya mo'y mas labaw. Kay kung atong analyson ko ng Mateo 16:19 o Mateo 18:18, unsa may kalainan diha? Ug unsa po'y parehas diha? Ang parehas ana nga gitagaan sila authority sa pagdili og pagtugot. Bind and loose, di ba? Mateo 16:19 tanawa basaha. Ang Mateo 16:19 giingnan si Pedro ni Kristo nga ang imong idili diri siyuta idili na ko sa langit. Ang imong itugot sab na ko sa langit. Dayon diya sa 18:18 mao gihapon. Pero ni anang Mateo 18:18 ang tibuok na gyud mga tinun-an o mga apostol iyang giingnan ang inyong idili diri siyuta idili na ko sa langit. Ang inyong itugot na ko sa langit. O parehas silang tagaan gahom pagdili og pagtugot. But mo na pagdumala pagpango mo man na kung atong sabton. Pero unsa may kailainan anang duha? Ang kalainan ana nga sa Mateo 16:19 single out gis Pedro. Siya ra. Pero dito sa Mateo 18:18 langkob mo. Dayon unsa pay kalainan? Sa Mateo 16:19 si Pedro gitugyanan sa mga yawis ging harian sa langit. Plural pa yun na, mga yawi. Unsa man ang mga yawi diha? Mga gahom. Kapangyarihan, baga. Unsa man ang mga gahom diha? Daghan na, gahom sa pagpamasaylog sala, gahom sa paghimog mga balaod sa atong simbahan, kanang kanunlo. Gahom sa, unsa pa, kanang paghimog kanang ecclesiastical laws. Unsa pa, gahom sa daghang gahom na. Authority go na. Mao na. Muli pasabot ana nga kuan si Pedro mo'y chief. Siya mo'y pasabot po diha sa Juan 10:16 nga usaray magbalantay. Si Kristo may magbalantay pero iyang gipiyal na. Iyan ang kanang katungdanan ni Kristo nga visible head makita nga pangulo diri siyuta, iyan ang gitugyan ni Pedro. Asa man na mabasa? Usahay ko ninyo, klaro mo kay naambot nga nung dili gini masabtan. Ako nang giingon ninyo, kining atong interpretations Katoliko, dili ni mabisag unsaon ninyo basa sa Biblia. Kung dili gali nato gamito ng authoritative interpretation o kanang gitawag nato gamito nato ng mga matang Katoliko sa pagbasa sa Biblia, ang atong gamiton nga mga mata sa pagbasa sa Biblia kana gihapong protestantismo, padayon gyud ta nga mabahin-bahin sa tinuhuan. Siguro yun na. Kay, kana, sample. Sahon na to ng Juan 21:15-17. Kung mga matang protestantismo mo'y pabasahon ana, di man gyud sila kita nga si Pedro gihimong visible head. Gihimong vicar of Christ. Pero Katoliko gali mo basa na, klaro man yun na nga si Pedro mo gipili ni Kristo nga mahimong visible head. Tinugyanan sa mga yawis ging hirian sa langit. Basa na, no? Juan 21:15-17 di ko lang basahon kay di ko makahisgot og larawan ani ron. Kamo nalay basa no Mateo 21 di ay Mateo kapitulo 21 bersikulo 15 ngadto 17. O katubang pangutana ni Kristong balik-balik. Pangutanag dem balik-balik pung tubag ni Pedro. Siya man tong pangutana ni Kristo ngadto niya. Pedro gihigugma bago nimo? Higugma lagi, higugma kanako. Ginoo. Ingon des Kristo, ati man na ang akong mga nating karnero.
Matod pa atong pare nga ga-explain iyang gibutang emphasis. Ginana gyud kuno ang but pasabot ni Kristo. Kung tinuod kang nahigugma nako, ati mana ang akong mga nating karnero. Unsa man ang nating karnero? Mga bata pas pagtuo. Ati manon but pasabot dumalahon kuno ni Pedro. Unya subli na pud siya pangutana. Pedro, gihigugma bago nimo? Gihigugma lagi ka nako. Oh. Kung tinuod kang nahigugma nako, ati man na ang akong mga karnero. Nadili na gyud nati. Karnero na gyud. Di ba? Oh, so duha ka klaseng mga karnero na nati o kanang hamtong. Unya gisubli pag gyud gihapon. Pedro, igugma ba kanako? Medyo na subo na si Pedro kay balik-balik man nga. Ibulo naman siya tubag. Oh. Oh, tubag gihapon si Pedro siya nga. Higugma lagi ko mo Ginoo. Sayod ka na. Oh. Sayod ka na. Oh. Ingon na po si Kristo, kung tinuod kang nahigugma nako, ati man na ang ako mga karnero. Pagkaklaro ana, buhat mo na ni Kristo. Kay ang iyang ati manon duha ka klase nga karnero, nati og katong hamtong. Unya kini pong hamtong po duha pod ka klase, ministerial ug non-ministerial. Di ba? Kay dili man tanan gihimong ministro o pare nga ordain. Mao na nga kaduha sublian ni Kristo ng gitugyanan si Pedro og mga karnero. Oh. Pero ang nati kas ara kay usa ra man gyud ka grupo ng nati. Mga giusa na sila kanang mga dili pa kanang mga bata pas pagtuo kana kato kung giingon niyo miagi natong programa nga delikado nga mga sakop sa simbahan kanang mga nati dili pahamtong kay gamay galing makitang dili mao ana mo sariling din ng pagtuo na di ba? Ito ba kung giingon ninyo ba? Kita galig pare nga dili example kay buluyagon, mobiya day na, mohawa day na, di na musimba. Oh, Pero mga hamtong gani, dili man kanang binuhatan sa pare mo'y tan-aon. Oh, si Kristo may tan-aon diha. Kay kanang pare madubag man po na tubangan diha sa hukmanan sa Ginoo. Oh, ilahi lang tag trabaho. Mao na. Hindi nakamuana sa misa kay hindi nakamutambong sa itong sugo ni Kristo nga buhatan ninyo kini alang sa paghandom nako. But pasabot di nakamutambong sa misa o kanang Eucharist kay agi lang sa pare. O na bantayanan sa mga nati. Unya mao lagi dili lang kay nati may dumalahon kuno ni Pedro hastag mga karnero. Unya kana mga karnero duha man ka klase mo nang kaduha pud sublian ni Kristo ang pagsangon niya nga ati man na Pedro ang ako mga karnero, ati man na Pedro ako mga karnero. Nganong giduha na ni Kristo matud pa atong mga teologian nga Katoliko nga laglum kaayo reflection. Ingon sila nga tungod kay ang mga karnero god o mga hamtong duha man ka klase, ministerial ug non-ministerial. So kanang tulo diha nati karnero but pasabot ana mga bata sa pagtuo dumadlahon kuno ni Pedro. Dili lang kay bata sa pagtuo, dumalahon po niya ang mga karnero sa pa mga hamtong. Ug tungod kay duna may giordinahan o ministerial, dumalahon gyapon ni Pedro. Di ba trabaho na ni Kristo? Sa pagkalabang magbalantay? Pero dili mawala ang pagkausa nga magbalantay ni Kristo nga espirituhanon. Nagpabilin gyud si Kristo nga chief head nga espirituhanon nga magbalantay. Ang gipulihan lang ni Pedro, ni Kristo, ang pagka-visible head, ang pagka-makita nga pangulo. Oh, muna buto sabot pagka-representative ra ka Pedro. Ang iyang pagka-pangulo, lugway lang ang pagka-makita. Ngano mang kinahanglan pulihan man ang pagka-makita ni Kristo nga magbalantay. Kay siyempre mo adto nagusis langit, mao nagmakita nga pangulo diri sa yuta nga kinaiya man gyud na sa gingharian sa Dios nga naagi mangulo diri sa yuta nga usa kay kung daghanon gug pangulo kalanrakas. O bitaw na nga atong gobyerno ibalo man ta nga anong kinahanglan usa ra gyud presidente, di daghanon. Kana gali ang buton naon gikopya man na sa kanang hierarchy sa atong simbahan. O mayon sila nga siguro kabiritas gikopya na. Ingnon ta lang. No? Ingnon ta lang nga wala gikopya pero kinsa may nag-una ana. Ang atong simbahan ni Kristo. Kahibalo gali ang atong gobyerno, ang simbahan pa. Ug mo pagali original kay mo may una. Matud pa sa kadto ni Atty. Bacalso di ko malimot. Usa ka apologist, usa ka Catholic faith defender nga
Hinon, dako na yung istorya ha kay ang Catholic Faith Defender po dron, medyo murag nabahin. O, kaya agya ng CDB Cantism o kanang dili pagkasinabot po aning Council of Trent o Vatican II ba, no? Na ay inana mga pagsulay po na sa mga apologists, mga defender. Okay. Naman ko taas po kayo ng istorya, no? Kaya ang mga Catholic defender ron sahay dili magparehas po dog sabot anang Council of Trent ug Vatican II mo nang maglantugi o initay o mo na si Atty. Bacalso ug si Brad Socron na divide anang Council of Trent ug kanang Vatican II. Kaya si Bacalso mo ingon man nga na kuno si piyat ng Vatican II kaya niya katurang karaan Trent nga sa ako diri ko mo side ni Soc Fernandez kay parehas na ko na hindi na ko na ipalabaw tong Council of Trent. Parehas na sila og kuan gahom kay hukom man na simbahan. Pero taas ni sa kumiskot na kay dako kay ni kuan. Ang akong nakatunaw po ni Atty. Bacalso katong niingon siya nga wala na noong kog asa to nga punto katong iyang giingon. Natanawa na wala na kog musik ko isumpay. O sige. So balik sa tanito sa katong may tungod sa mao lagi ito. Si Pedro mao gipili ni Kristo. Ug unya karon mao da ini. Kinahanglan yung kuno nga usaray visible head. Kay sa karaan bisan sa daang testamento panahon ni Moises siya ra man gyud moy gitugyanan nga nahimong nangu sa katawhang Israel. Dili man daghan. Now bitaw kung basahon nato ang Exodo kapitulo 7 bersikulo 1. Basahan ninyo na Exodo kapitulo 7 bersikulo 1. Si Moises giingnan sa Ginoo. Himuon ko ikaw Moises ingon nga Dios o ingon nako atubangan ni Paraon. Natanawa. Makita na to ba nga ang Dios iyang kinaiya nga bisan labaw siya nga panguo nga espirituhanon tuwa siya sa langit pero diri sa yuta magpili pa gid siya pangulo. Kanang gitawag natog visible head. Sa Facebook ra ba ang among topic ron kanang discussion, friendly discussion sa akong mga higalang Iglesia ni Cristo kaning puntuha kay dili ra ba gid sila mo dawat nga kanang ilang executive minister visible head. Kay wala kuno sila magtudlo nga visible head ng ilang executive minister. Mo nang ilang tugi mi kay ako ingon ko nga bisag wa mo magtudlo pero gibuhat ninyo. Mura mo ana og kanang usa ka ginikanan nga niingon siya nga siyang anak ayaw paghubog-hubog anak. Pero siya palahubog. Mingon nga dili man ko palahubog. Pero kitang-kita na nga palahubog. Ano man, mingon sila nga dili kuno visible head ng executive minister. Unsa man ang visible head? Pasabot ana makita nga kuan kanang nangulo. Makita na namumuno kung sa Tagalog pa. Makita nga nangulo ba? Di ba mo man ay trabaho sa inyong executive minister? Kay dili man tanan puros parehas og katungdanan. Ang executive mas labaw magina. Mao na nga kanang inyong executive minister klaro kay na nga makita nga nangulo sa inyong simbahan. Sa in English ana visible head di man gyud siya. Di man gyud sila mo dawat nga visible head ng executive minister. Kay kung ila gunang dawaton mabunggo man gyud sila gyud. Wa na gyud sila laing choice, ila gyud nang inigar. Kay sa debate nga nahitabo dito sa Cebu, ang tema sa CFD o Iglesia ni Cristo, pamatud-an sa Catholic Faith Defender nga si Pedro maoy visible head sa mga apostol o Prince of the Apostles pa. Nga sa 12 ka apostol si Pedro mo'y labaw. Kay ang baruganan nila wa man kuno'y labaw sa mga apostol. Tupong man kuno pantay-pantay but pasabot walay visible head. So karon kung dawaton nila nga visible head si kanang executive minister nila, di na inconsistent na sila. Nganong nisugot man sila sa debate dito sa Cebu nga sa 12 ka apostol way labaw kay puros pantay-pantay tupong kuno. Di ba? Wala man gyud sila laing choice ron. Wa na gyud sila laing choice. Ang ila lagi yung choice nga ilag yung nigahon nga si kanang executive minister dili visible head. Kay kung saludo sila nga ang executive minister visible head nawa na. Nganong
Isukol man sila debate dito Cebu nga pamatud-an sa CFD, ang nibaro gali sa CFD ato si Engineer Ramon Gitamundok, atong presidente sa CFD national. Iyang pamatud-an, affirmative side siya nga sa 12 ka apostol o sa mga apostol si Pedro mo'y labaw. Siya mo'y visible head sa College of the Apostles. So sa karon kabaw naman da ang president o ang labaw sa mga obispo mao na sa Santo Papa, kay ang gituhuan natong successor ni Pedro ang mga Santo Papa na to. Klaro man na sa list of popes, so may laing listahan gikan ni Pedro hangtod karon ni Pope Francis, kana ra yung listahan sa mga Santo Papa. Di ba? Klaro kay na. Mao na nga wa sila laing niya tanaw ra gud mo kung magsunod mo na akong Facebook, di ba? Murag magkatawanan lagi kay magsukuldagan naman dilingon pag unsa. Maglibog naman sila unsaon pag refute sa atong argumento. Ngano man lisod kay na nila gyud na kuanon ang atong argumento. Ilang i-deny nga ilang gibuhat. Giunsa man din na nila na executive minister. Unsa may balian ng visible head. Unsa may balian na invisible head. Kung ilang supakon ang executive minister visible head, kay inani man guna. Kung ang ilang pagtulunan walay labaw o walay visible head sa mga apostoles. Mo na ilang pagtulunan. Unya kay kung ako mo man akong na-argue pag human atong debate sa Cebu. Nagkanang diskusyon po sa Facebook. Then hing komentaryo ko inconsistent mga Iglesia ni Cristo ana. Nganong nisukol man sila ng debatiha nga sila naaman po sila labaw. O ay kung ingna ka ng executive minister ang iyang katungdanan tupong sa ubang mga ministro. Dili pagkaklaro ana nga mas labaw ng executive minister. So ang nahitabo ron sa debate gipamatud-an nila nga dili labaw si Pedro sa 12 ka apostol. Mao day na sa ato pa day sa katawhan ng mga lideres sa simbahan o iglesia diri sa yuta puros tupong. Mo na ilang pagtulunan, walay labaw sa katungdanan. Kaya nga nung naman lagi mo executive minister. O naman lagi mo labaw. Awa na gyud laing choice ana. Ila gyud nang nigahon, dili man na labaw, dili man na visible head. Unsa na ron? Unsa man ang visible head? Makita nga namumuno. Makikita nga namumuno. Makita nga nagdumala ba? Mo man ay na bot pasabot ang visible head. Na karon, kung dili visible head ang inyong executive minister, bot pasabot dili makita ang iyang pagdumala, ang iyang pagdumala. Naunsa naman aron? Naklaro na hinong dili tinuod. Ngano man, kay klarong kitang-kita na to, makita na to na ilang executive minister. Ang proof kayo ana, kana yung picture. Kung dili makita ilang executive minister, dili kakuhaan og picture. Dapat nga makuhaan og picture sa to pa makita. Unya unsa may iyang trabaho diya sa Iglesia ni Cristo? Pagdumala, pagpangulo diya sa Iglesia ni Cristo. Di visible head o makita nga pangulo gina kanang ilang executive minister, pero ila man ang nigahon sa ako na laging giingon wa gyud sila laing choice. Nigahon gyud na nila kay kung dili nila nigahon, maklaro man gyud, mabulgar man gyud sa publiko nga inconsistent sila. Kay nipirma man sila debate dito Cebu nga sa mga apostol walay labaw, walay chief, walay pinaka-visible head nila. So mao na nga ginigar mo nang diharon tanawar ko ninyo na akong timeline na ako'y pangutana diha kay na duha ka INC diha ilang na ko hinganlan nga nag-comment na to. Then gatubag-tubag mi din karon gapaabot ko unsa ilang tubag. Ako silang giingnan nga di lang ta mo divert og laing topic ha to sining humanon kining visible head. Kay inyo man ginigar nga pagkaklaro man ana. Sumanday ng trabaho ni sa inyong executive minister. Dili ba na makita ang iyang pagdumala isip leader sa inyong simbahan. Mura ra mo ana ron og mura ra ba og kanang amahan ba nga mingon siya nga di man ko palahubog. Pero unsa man iyang gibuhat? Kita man siyang klaro man siya nga naghubog-hubog.
Iyon ni mora po na nahitabo nila ron. Ang executive minister ko dili visible head. Sa to pa dili makita ang iyang pagpangulo. Nya pagkaklaro unsa man day na kung dili pa na visible head ng ilang executive minister, dili unta na kakuha og picture. Di man makita. Mulutaw pagali nga mura na day nag-juice ng ilang executive minister kay di man makita. Liman ka na sa 1 Timoteo 1:17. 1 Timoteo 1:17 ang Diyos dili makita. Ang Diyos dili makita. Ako na lang po ning giapil ha kay kibalo man ko kato kong mga kritik. Magsunod po sila sa akong programa. Labi na ako maning i-post sa Facebook. Ang Diyos dili makita. Nangulo ang Diyos ron sa kalibutan, Kristohanon, Diyos nun, di siya makita. Invisible siya. Nakaroon kung si Felix Manalo ang ilang executive minister nangulo niya dili makita, di mo ra nag-Diyos. Tanawa lagi. Tanawa, supak-supakan ninyo ng pagka-visible head sa inyong executive minister. Di ba? Makatawaan na hinuuntaan na. Bisag mga bata. Dili visible head ang executive minister. Mo na ilang baruganan ron. Unsa man day na, abot pasabot, dili makita. Kay dili man visible head, dili man makita. Yun silang, wala man mi manudlo ana. Wala lagi mo manudlo. Kay kung manudlo mo ana, mabunggo man mo. Kay daan naman ang Katoliko na nudlo nga naagi visible head ang iglesia diri syuta mao nang katungdanan ni Pedro nga gisunod sa mga Santo Papa. Nya inyo man ang gisupak, nya kalit lang mo mutudlo nga naa may visible head, di ma inconsistent mo. So wa may laing choice, inyo ginang supakon. Na unsaon ni pangita mo mga argumento ron na unsaon ninyo na. Wa may laing choice. Gawa sa pagnigar ana mo nang nakasabot ko atong akong nikritik na akong iglesia ni Kristo, kasabot ko niya. Pero usa lang yun ang iyang hinuktukan. Iyang garbo. Kanus aniya ipaubos. Kay bisag unsaon niya nigar, tinuod man, wala sila manudlo nga visible head ang executive minister. Pero unsa man lagi ng trabaho sa executive minister? Makita nga nangulo sa ilang simbahan ron. Di kung hubaron na to na visible head gyapon. Dili mo musugot ana nga termino o ayaw mong sugot pero dili mawala ang kamatuoran nagpabilin nga visible head. Makita, no? Makita man lantaran man yun nga nangulo yun nga makita. Kay kung wala makita ng ilang executive minister bot pasabot invisible, mura sa Dios nga nangulo nga wala makita. Di ba? So mao na. Dayon dagan dito katong nihangyo, no? Pasilo alang katong nihangyo. Saan man nga napunta man daan labas mong guni mo mong guni issue na mo diya sa social media. Ako lang pong i-share diri sa atong kanang discussion kay parang doon na ba kana bang hibalusad mo katong dilitig Facebook wala internet kay bulupod mo siya among lantugi nga inigsuon diya sa social media, no? So mao na nga kining sa larawan katong nihangyo inani ra na ang interpretation nga authoritative ana simple ra man gyud kay na. Kining inigbasa gali nato sa Exodo 20. Ayaw lang yun og basaha kana rang 4 ug 5. Ano man, kay ang mga dili Katoliko nga mga pastor ministro kung ilang atakihon ang Katoliko mahitungos larawan, mudritso ra man gyud sila sa 4 ug 5, di man gyud nila iapil ang 3 ug sumada. Kay sa 4 god gidili ang larawan bisan unsa. Dayon sa 5 gidili ang pagyukbo nya kay kung kana ra gong bersikulo ha siguro man yung sayop ang Katoliko. Ako, muamin man ko. Kung ang nasulat diha, 4 ug 5 ra, tamaan yung Katoliko. Kay, klaro man yun sa 4 ug 5, gidili ang larawan bisan unsa. Dayon sa 5, gidili ang pagyukbo aning mga larawan nga bisan unsa. Di, Katoliko sigurong tamaan kay, naghan man yung larawan. Dayon, yukbo pod, luhod pod. Tamaan dayon. Pero ang Katoliko nga interpretation ana, basaha ang bersikulo 3. Iapil og sumada. Kung baga sa huwes, kinahanglan ang huwes, paminahon tanang mga argumento pikas-pikas. Dili kay ang paminahon niya, bahin lang. Kay kung bahin lang gali sa argumento sa kaatbang mo yung paminahon, posibleng masayop siya og judge. Sa ang maayo nga huwes, parang dili ka mo sayop sa imong hukom, paminawag yun ang tibuok nga tingog, mga argumento, diha sa debate sa mga abogado pikas-pikas. Ayaw lang kag hukman nimo ng pipilara ka panga ebidensya diha o pipilara ka mga argumento nga gisgutan sa abogados pikas.
paminawa tanan o paminaw nimo tanan din ayha din ka mo judge. Ingon ana pod kanang Exodo 20 ayaw kanang 4 ra og 5 mo'y basihan nimo sa imong pag-interpret, pagsumada. Iapil ng bersikulo 3. Unsa may giingon diya sa bersikulo 3? Ayaw pagbaton og laing Dios gawas kanako. Importante kay na sa Katoliko nga interpretation. Ayaw pagbaton og laing Dios gawas kanako. Then sa 4 mao na din to, larawan gidili-dili muyukbo dayon sa 5. Buot ipasabot kung maghimo tag larawan ato nang tratahon isip Dios, himuon atong Dios ng larawan nga atong himuon pagbato na naglaing Dios. Mao nay gidili unya ang pangutana ang Katoliko kung maghimog larawan nagtudlo ba nga himuog Dios? Wala oy. Kay dili tanan man kung paghimog larawan sa hayop. Kung sakto atong tumong paghimog larawan, wala na idili. Kay kung gidili gyud ang paghimog larawan, ngano man lagi si Moises gisugo mas Ginoo paghimog larawan naa sa Exodo 25 17 ngadto 22 gisugo si Moises paghimog larawan sa anghel o kiruben. Dayon kung mudagan putas Numeros 21 4 ngadto 9 gisugo si Moises paghimog larawan sa bitin nga tumbaga. Kung gidili pa yun ang larawan. Actually, ang pagsabot nga Katoliko simple ra man kayo. Gidili ang paghimo og larawan kung sayop ang atong tumong. Unsa man nga sayop nga tumong? Kung himuon atong Dios. Kay idolatry naman na kung himuon atong Dios kung maghimo tag larawan. Pero kung maghimo tag larawan, dili lang himuong Dios, but pasabot, sakto lang ang gamit. Unsa may sakto nga gamit sa larawan? Timaan, visible sign, sacramental, mga simbolo. Wala na idili. Basa ragon mo sa Salmo 74 ba to? Nga ang katawhan sa Dios dunay mga simbolo. Kung ang larawan tumong sa paghimo natog larawan simbolo, dayan-dayan o unsa pa na diya, sakto nga gamit sa eskwelahan gani ang larawan kanang gitawag nag visible aid. Visible aid. Wala na idili ba sa saktong tumong. Pero kung sayop ang tumong, unsa may sayop nga tumong, kung himuong Dios ng larawan, aka na may sayop. Yamin ka, giludhan man biritas, adili po tanang pagluhod, pagpaka-Dios. Na, basa, buhat 16, 29, 30, si Paul og Silas giludhan, pero wala man sila himuang Dios. So, di ba, sa tema na to, ato naman yung gidiscuss og maayo, balik-balik naman galing ni. Pero karon ato lang gisigutan gamay, di ba? O ina na mo to yawi, no? Katong nangutana na to, ato ratong punan sunod po mo na nga ako kang hangion nga balik-balik lang paminaw sa tulumanon kay magbalik-balik ra man po ning timaha. Ang wa na to maisguti ato ra na maisgutan sumaabot pa nga mga panahon. Simple ra kay no? Katura. Gidili ang larawan basta sayop ang tumong. Pero kung sakto imong tumong, wala na idili. Pagkadagang tekstos Biblia, na lang Ezekiel 41, 17 nga 20, ang templo sa Dios gihulagway nga duna gilarawan, napagali dagway si leon. Nga dayan-dayan sa templo. Takdo gyud kay simbahan nga Katoliko. Nga na mga dayan-dayan. Kaya kiruben, pattern kay na sa templo sa Dios sa Old Covenant. Na mga kiruben. Di ba? So mao na, wa naman ko igong panahon no mga tinahod nga tigpaminaw sige hapon. Pasilo ako kay tao ra ko. Doon ako yung mga tawhanon pod nga inyong masense diri sa atong tulumanon. Pasilo ako na. Ang inyo lang iapil sa atong tulumanon nga inyong ikinabuhi kadturang tinuod. Sa atong manager pa naingon siya nga ipakatap kuno ang kamatuoran pinagi sa pagbutyag sa mga bakak tinuod. Mga bakak ay iapil kadturang tinuod. So, wa naman ko igong panahon, no? Mga tinahod nga tigpaminaw. Sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kadagkuan sa atong simbahan. Kini inyong alagad sa tulumanon ang kahayag sa pagtuong Katoliko, Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas, kauban sa atong mga igsuon sa technical side, Danny Lurug Tax Ilumba, uban ni atong manager diay, Edgar Dagumo, akong nakita. Siya siguro mo dalaron sa programa ni Runji. Hangtod sunod Domingo pohon sa mga oras ng istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide. Honey, anong tingin